Alright, so good morning everyone. Mabilis ang video lang po ito. This is regarding po dito sa ating mga documents, supporting documents and the submission of our liquidation for the 7,000 medical allowance na ibinigay po sa atin ng ating government. Alright, so marami po sa atin ang nababahala dahil hindi na umabot at makat-offan na po tayo ng SDO Cagayan as set by the SDO is until November 30. Pero let us be guided lang po tayo with ano po kasi. Okay. Pasensyahan po pero I need to express my own idea. Regarding po kasi dito, let us just be patient na lang po sa paghintay ng processing ng ating mga HMO. Don't worry po, don't worry po. Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman po tayo talaga totally na nahuli or tupido na sa oras, no? Naintindihan po kasi natin kasi kulang tayo. Kulang yung pare-parehas po tayo na kulang yung pag-unawa po natin as to the utilization and implementation and to the availment of this 7,000 medical allowance na kung sana noon pa noong August na nai-release po yan ay guided po tayo prior to that August 29 ay mayroon po tayong kumbaga orientation o di naman kaya ay guided na po tayo. Pero iba-iba kasi yung mga interpretasyon, iba-iba yung pangunawa natin. So meron tayong Executive Order number 64 Series 2024, meron din po tayong Budget Circulars number 6 Series 2024 if I'm not mistaken, and DepEd Order number 16 Series 2025. So marami, kanya-kanya tayo ng interpretasyon kaya tuloy yung iba ay nahirapan, yung iba naman ay nakakuha na at doon talaga sa pinakamura, no? Hindi natin masisisi, but then let us be guided na lang po with this okay. So ito po, DepEd or DVM, maliban sa mga binanggit ko po executive order, ito po tignan po natin executive order number 64, budget circular number 6 and ito po yung DepEd order number 16 series 2025. Ayan, ito po. So, ito naman po sa SDO Cagayan, Division Memorandum number 626 Series 2025, frequently asked questions regarding the medical allowance. Ayan, direct to the point po tayo. Sa mga hindi nakahabol hanggang on November 30, ganito po yan. Ano ba yung mga kailangan nating i-submit? Ayan, dahil nag-avail tayo ng individual, ito yung kailangan nating i-submit. Number 7, what documents are required for individual cash availment liquidation? Submit proof of enrollment with its HMO provider which may include but not be limited, okay? But shall not be limited to any of the following. Pero sa atin po hinihingi talaga yung original service invoice. It's not the official receipt per se, kasi marami po sa atin kina-question ito, bakit service invoice? Dapat OR daw ang sinasabi. Hindi po, it should be service invoice kasi services po yung in-avail natin. Alright? And then plus yung HMO agreement or yung pinaka-policy natin, kasi dito natin makikita kung yung 5 na sinasabi ba dun sa DepEd Order number 16 ay na capture. Halimbawa po yan. Number 9 kasi, what happens if I avail? May mga bumili kasi ng HMO, nag-avail ng HMO na 999, may 1,000, may 3,000, or less than 7,000. Okay, wala pong problema dyan. As long, sabi dito, okay, if you avail less than 7,000, that's allowed as long as the HMO product includes all required benefits under DepEd Order number 16 Series 2025. Meron po ba yan inpatient, outpatient, emergency, and annual physical exam? Or yung sa amin sa Kaiser, hindi lang annual physical, okay, kundi preventive care benefit at yung dental benefit, hindi po na-capture dito. Pero sa DepEd Order, meron po yan. Okay, so in 12 months, okay, 12 months po yan. And let's proceed. Do I need to refund kung meron akong hindi nagamit? Yung mga bumili ng 3,000, ng 6,000, ng 5,000, no? Hindi nyo kailangang ibalik, provided, no? As long, sabi dito, no, hindi nyo kailangang i-refund, provided that HMO package na naman includes all the required benefits listed above. Yun po yung DepEd Order number 16. Now, proceed tayo
what if, kulang? Kasi for sure, and ako bilang financial literacy advocate and bilang life license underwriter din po and then registered financial planner, I am sure and 100% na yung mga bumili po ng less than 7,000 with that 3,000, with that worse, yun po yung, yung 1,000 lang, I am sure na hindi po na-capture yung 5 na yan. Saan po kayo nakakita ng hospital or HMO na i-cover yung 5 na yan with that 1,000, with that 3,000 only, no? So, kung meron man sinasabi dyan, sigurado ako kulang po yan. Alright? Sigurado ako dyan, no? Okay? And then, meron man din 7,000 pero tignan din po ninyo yung mga accredited hospitals. Baka mamaya iisa lang pala. No? Puro reimbursement. Madugo po ang processing niyan. No? So, kailangan, tignan natin. Kung hindi na-capture yung 5, anong mangyayari sa inyo, sir, ma'am? It will be considered disallowed or unliquidated. This means, okay, it does not qualify as an HMO type plan under DepEd Order number 16, Series 2025. It has insufficient or inappropriate coverage and the 7,000 may be subject to disallowance or refund. So, diba? Kaya, ganyan po. Now, balikan na natin. Sir Efren, November 30 na, Bonifacio Day. Hindi na kami nakaabot. Until now, wala pa yung mga resibo namin. No? Wala pa yung mga HMO cards namin. No? So, paano yan? Okay, pero nakapagbayad na po kayo. Nakapag-deposit na kayo sa Kaiser. Meron na kayong deposit slip, no? Meron na rin kayong application na process na lang. Yun nga lang, nadidelay dahil may mga, siguro, for some reasons. And late na talaga tayo nag-submit, nag-apply. Kasi ito, supposed to be, nung na-release yung 7,000 na yan, supposed to be August, September, sana. No? Kaso nga lang, sabi nga nila, no? Hindi natin sila masisisi, hindi naman nila alam kung paano yan, ano ba yan, 7,000. So, kailangan magkaintindihan tayo. So, late kayo nag-submit, so medyo talagang ganyan. Ang importante, ito po, question number 12, what if I fail to submit the required documents on time? Okay, sa DO natin, November 30, kasi may cut-off din ang division sa region. And my region may cut-off din sa national and that will be until December 30 yata. Basta ang national, no? So, inagahan. So, kung hindi ka makapag-submit on time, anong mangyayari? Okay, ganito po yan. The 7,000 or your 7,000 medical allowance for the next year may be withheld or delayed until you complete the documentation or settle obligation. Ang ibig sabihin po niyan, no? Since November 15 lang na-release, aminin na ninyo, aminin na natin. Bawal yun sa COA rule pero nangyari na yan eh. Okay? Aminin natin. Pero sa amin hindi, talagang August. Kahit pakita namin yung card. No? So, anong mangyayari? Sa mga nag-avail pero wala pang resibo pero meron na kayong proof of availment at meron na rin kayong on process na kumbaga within this month of up to December, no? This week or first week or second week, kung sakali man, no, talagang apektado pero at least, no, at least bago pa lumabas yung notice o kung anumang notice of disallowance na yan, kasi hindi tayo nakapag-complete ng mga documentation, at least paglabas po niyan or bago pa lumabas yan, naka-ready na po yung isa-submit natin na response and that is our HMO card and the original service invoice na in-avail natin. Yung MOA din po natin. Okay? Yan. So, or, kung wala talaga, hindi ka nag-avail, sorry, talagang ibalik mo yan. As per DepEd order talaga. I-refund mo yan. Okay? Now po, anong mangyayari, sir, bumili kayo ng 3,000 or kung ano man yung sa binanggit kanina na hindi na-capture yung 5. You will be subjected, okay, to disallowance. So, ang gawin po natin dyan, dalawang pwede natin gawin. Una, hayaan nyo na lang yung nabili yung 3,000 charge experience, then ibalik nyo yung 7,000. Pwede pong ganun yan. Yes, pwede. No? Or, bili kayo ulit ng another 7,000 like Kaiser para next year, hindi po kayo
ma-comply nyo yung sinasabi sa question number 11 as per DepEd order number or DBM number 626 and DepEd order number 16, no? So yan po. And with that, next year, makakakuha pa rin po tayo. In this video, I'd like also to include, may mga content creators tayo na nakikita and vloggers na rin na talking about medical allowance, no? Na ang medical allowance daw benefit natin is parang yung mga ibang bonus na ibang benefits natin like bonus and other na hindi kailangan ng ganon, na liquidation daw. Ang importante daw magkapag-submit daw po, no? Ang may mga content creators tayong nakikitang ganon. Ang importante daw makasubmit daw po ang division ng region na kung sino-sino yung mga nabigyan ng 7,000. No po. That's a big no. Okay? Ang iba't ibang benefits na natatanggap po natin, yes, halos may pagkakapareho po yan. Pero in terms of liquidation, iba po ang ating 7,000 medical allowance. Okay? Wag kayong, hindi ko naman, with due respect ha, may mga content creators, clarification lang, itong sinasabi, katulad ni Sir Efren, no? Katulad ko, no? Yung binabahagi ko po is, nakabase ako, alright? Itong sinasabi ko, in my own capacity, in my own understanding, in my own according, diba yun naman according, no? In my own understanding, ang binabahagi po is, nakabase po tayo. Ako yung sinasabi ko, nakabase sa DepEd Order number 16, Series 2025. And in our STO Cagayan level, base po yan sa DVM number 626, Series 2025. So kanino kayo makikinig? Kanino po kayo maniniwala? Doon sa mga content creators? No? Or dito po sa DepEd order and DBM at iba pang mga legal references natin. So, sinong paniniwalaan ninyo? Yung mga content creators in their own capacity din? Or dito sa sinasabi ko na based sa DepEd order, based sa executive order, based sa budget circular, based sa DBM? Tuhog po yan eh. So, kanino po kayo maniniwala at makikinig? Alright? So, again, sana with this, through this video, hindi pa huli ang lahat. Ang importante, okay, masettle ninyo. Ang importante, makomply kayo, makapag-avail kayo ng HMO na compliance sa mga guidelines natin. Uulitin ko po, I will leave you this question. Kanino kayo maniniwala at makikinig? Sa mga content creators based on their own understanding or idea, or sa mga legal basis natin, sa mga guidelines, DepEd orders, executive orders natin. Okay? So sana with this video makatulong, and sana yung mga nakakuha sa atin, nag-avail ng HMO na Kaiser, our apologies kasi nationwide po kasi itong pinaprocess. Ang assurance natin talaga is yung until before, no, within first or second week of December. But as to the bakit pa ninyo kasi tinanggap, alam nyo naman na pala na ganito, ganyan, wala na pong sisihan dito. Alright, sisihin niyo po ang sarili ninyo dahil nung August sana, no, dapat nung August kasi, no, though it's not the program of the DepEd, pero it's the government, no, it's the whole benefits of the government for qualified employees like us. Dapat noon kasi inunawa na natin, binasa na natin, nirefer na natin sa mga legal authorities or yung about dito sa utilization, implementation and utilization. Para sa ganon, September, sana nakabili na tayo. Sana hindi natin nagastos kung saan-saan. Sana hindi natin hinintay ang bonus. Ito pa yung matindi. Okay, hinintay na nga natin yung bonus. 15 Saturday, 14 may bonus na. Umabot pa tayo after the bonus. So, it's, sa akin as a part-time, kikinaawatan tayo in Ilocano, no? Ang importante ngayon, dito sa Kaiser, kung Kaiser kayo nag-avail, marami pong accredited hospitals and clinics, and ito po yun, na-capture. Hindi lang po yung sinasabi sa DepEd order na annual physical exam, kundi preventive care ang sinasabi sa Kaiser. Sa amin naman sa Kaiser, preventive, hindi lang annual physical exam. Alright? So, sa mga naghihintay ng mga HMO card and service invoice,
Don't worry po, okay? Nandito po tayo to assist you. Konting pasensya lang at pag-unawa, okay? Agkikinnaawatan tayo kagabsat, agpaparehas tayo nga awan when agkurang iti pan nakaawat iso nga imabot tayo ti kastoy nga mapantayon ti makunkun nga rush hours. Okay? Alright. Pag-share na lang, at kung sa mga hindi pa naka-avail, yun lang naman, we can no longer promise you na may bibigay namin on the spot kasi wala talagang ganon. And doon din sa pag-process, hindi po ganong kadali. Okay? So, agkikinnaawatan tayo. Pag-share na lang po sa lahat ng mga kabaro natin para magkaroon tayo ng dagdag na pangunawa sa ating 7,000 medical allowance.